Palagay ko, Maria, may katwiran ng doktor. Kailangan mong pumunta sa lalawigan. Napakaputla mo. Kailangan mo ng sariwang hangin. Ibig mo ba sa Malabon o sa San Diego? Pumunta kayo ngayon kaya Isabel mo sa sekretaryo upang kunin ang iyong mga gamit. At magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Hindi ka na babalik doon. At sa loob ng 4 o 5 araw, pag may bago ka ng damit, pupunta tayo sa Malabon. Wala na sa San Diego ang iyong ninong. At ang bagong kurang na kilala mo kagabi, iyong batang pari, ang bagong kurang natin doon. Higit na mas mabuti sa kanya ang San Diego Pinsan. Bukod na mas mahusay ang bahay natin doon, malapit na rin ang Kistaron. Sa bagay, totoo nga. Oh, si Don Crisostomo. Mangaldong bata ka? Ano nangyayari sa'yo? Tena, mag-ayos ka. Halika. Habang kinakausap niya ang iyong ama tungkol sa... Halika, huwag mo na siyang paglintayin. Mabuti nga, mababantayan ka riyan ng mga kapitbahay. Salamat. Naaalala mo ba akong lagi? Hindi mo ba ako nailimot sa iyong mga paglalakbay? Napakaraming malalaking lungsod at napakaraming magandang dalaga. Maaari ba kitang malingas? Maaari ba akong magkulang sa ating sumpaan? Sa ating banal na sumpaan? Sinumpa ko, iibigyan kita, paliligayahin, anumang pagsubok ibigay sa atin ng langit. At sa Alemanya, wari nakikita kita sa mga ulap, at sa bawat pagaspas ng mga tao, pilit mo ang aking naririnig. Naaalala ba kita? Sa tingin ko, hindi lamang ulap na nagpapaligaya ay ang pag-ibig, sapagkat pinagkukulay pa nito ng yelo. At sa Lorelei, sa ibabaw ng apon, parang dalagang enkantado na langit na umaangit upang mawala ang pangungililang pangangailangan. Hindi ako nakapaglakbay tulad mo. Wala akong nakilala kundi ang iyong bayan, ang Maynila at Antipolo. Ngunit mula nang magpaalam ako sa iyo at pumasok sa Betaryo, lagi kitang naalala. Hindi kita nalimutan. Kahit iniutos sa akin ng kompesor. Kahit pinatawan niya ako ng maraming penitensya. Nagugunita ko ang ating mga laro, ating mga away, noong mga musmus pa tayo. Pinipili mo ang lalong magagandang sigay, ukol sa sildot. Ang tanga-tanga mo, lagi kang natatalo at napaparusahan. Iniingatan kong masaktan kita dahil naawa ako sa'yo. Gumawa ka naman ng koronang baging ukol sa'yo. Ngunit, kinuha ng iyong ina ang korona. Napaluha ka at sinabing hindi siya nakakaintindi ng mitolohiya. Ito ang mga dahon ng sambong. Ito ang ibinigay mo sa akin ng mga bata pa tayo.
Teka, bawal humipo. Isang liham ito ng pamamaalam. Yan ba ang liham na binigay ko sa'yo bago ako umalis? Sinulatan mo pa ba ako ng iba, mahal kong Ginoo? At ano naman ang sinabi ko sa liham na yan? Maraming kasinungalingan. Isang pagdadahilan ng isang manlilinlang. Makinig, babasahin ko sa iyo. Ngunit, lalaktawan ko ang mga panliligaw upang mabawasan ang iyong pagdusa. Hindi ko babasahin ang kasunod dahil isang kasinungalingan. Ibig ng aking ama noong umalis ako sa kabila ng aking pakiusap. Lalaki ka, sabi sa akin, kailangang isipin mo ang iyong kinabukasan at ang iyong tungkulin. Kailangan pag-aralan mo ang mga agham ng buhay na hindi maibibigay sa iyo ng iyong bayan upang pakinabangan kanya balang araw. Kapag nananatili ka sa piling ko, sa lilim ko, sa kaligirang to, ng kung ano-anong gawain, hindi ka matututong tumanaw sa malayo. Kaya't sa araw na mawala ako, makakawangis ka ng halaman na binanggit ng ating makatak si Baltasar. Lumaki ka sa tubig dahil nalalanta munting di madilim. Ikinalunhoy ang sandaling inis. Nakita mo na? Halos binata ka na, ngunit umiiyak pa. Nasaktan ako sa sumbat na ito at ipinagtapat ko sa kanyang iniibig kita. Tumahimik ang aking ama, nagnilay, at habang inipatong ang kamay sa aking balikat, ay sinabi ko na tinig na nangangantal. Akala mo ba, ikaw ang marunong magmahal, na hindi ka mahal ng iyong ama? Dahil na hindi ito nasaktan, kahit malayo sa'yo? Nawala sa atin kamakailan ang iyong ina. Patungo na ako sa pagtanda. Nasa gulang ako naghahanap ng taghilig na at aliw mula sa kabataan. Ngunit, sa kabila ng lahat, tinanggap ko ang aking pag-iisa at hindi ko alam kung makikita pa kitang muli. Ngunit, kailangan kong isipin, iba nga tayo na higit na mahalaga. Bumubukas ang pinaharap sa iyo. Sumasara naman ukol sa akin. Sumisibol ang iyong pag-ibig. Nangululoy na ang sa akin. May apoy na nag-aalam sa iyong dugo. May lamig na nanunood sa akin. Magkagayon man, umiiyak ka sapagkat hindi batid kung paanong ipagkasakit ang kasalukuyang alang-alang sa isang kinabukasan magiging kapaki-pakinabang sa iyong bayan. Natigib sa luha ang mga mata ng ama ko. Lumuhod ako sa kanyang paanan. Niyapos ko siya at sinabing, handa na akong mawalay. Napapano ka na? Dahil sa'yo, nalimot ka na may pangangailangan ako. Kailangan kong umuwi sa aming bayan. Araw ng mga patay bukas. Sulong na, hindi kita pipigilan pa. Ilang araw lang at makikita tayong muli. Ialay mo tong mga bulaklak sa puntod ng iyong mga magulang. Ibarra, pakisabi kay Andeng na ihanda ang bahay at darating yung sina Maria at Isabel. Ayun na, magtirik ka ng tig-2 kandila. Isa para sa San Roque at isa para sa San Rafael. Mas mabuti na magugol ng 4 na esperma kaysa magbayad ng malaking pantubos.